Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na topic dito sa crypto market. At ito po ay tungkol kay HBAR at saka si XRP, kung saan sila ay parehong nagpapakita ng napakalakas na ugnayan sa kanilang presyo ngayong taong 2025. Sa katunayan, umabot na sa 0.97 ang kanilang short-term correlation. Ayon po sa mga analyst, parehong nagfo-form si HBAR at saka si XRP ng bullish falling wedge pattern na posible pong magbukas ng breakout. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng ugnayan nilang dalawa at ano po ang posibleng presyo nila bago matapos ang taong ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, paano nga ba magkaugnay, yan, or correlated ang galaw ni HBAR at saka ni XRP? Ayan, si HBAR ay isa po siyang public distributed ledger na gumagamit ng hash graph consensus at pinamumunuan ng council na binubuo ng malalaking kumpanya. Si XRP naman ay native token ng XRP Ledger na ginawa ng Ripple para sa mabilis at murang cross-border payments. Kapag tiningnan po natin ang kanilang price charts, mapapansin po natin na halos sabay silang umaangat at bumabagsak nitong nakaraang taon. Ayan, meron po silang ibinahagi na chart dito. Ayan, sa HBAR versus XRP price performance po yan. Yung kulay orange, ayan po yung XRP USDT. Yung kulay red naman, ayan po yung HBAR USDT. Ayan. Kung titingnan po natin ang kanilang price charts dito ay mapapansin po natin na halos sabay silang umaangat at bumabagsak nitong mga nakaraang taon. Base po sa data mula sa DeFi Llama, ang kanilang correlation ay nasa 0.97 sa loob ng 7 araw, 0.93 sa loob ng isang buwan at 0.89 sa loob ng isang taon. Napakataas nito. Ibig sabihin, malakas po ang alignment ng sentiment ng investors para sa dalawang project na ito. Kaya sa market impact, kung mananatili po ang ganitong correlation, posibleng maging mas predictable po ang galaw ng presyo ng dalawa dahil halos sabay po silang nagre-react sa market sentiment. Ano naman po ang sinasabi ng technical analysis? Ayan. Ayon po kay analyst na si Steph is Crypto, parehong nasa falling wedge pattern sina HBAR at saka XRP. Ito po ay isang bullish chart setup na madalas nauuwi sa breakout. Lumalabas po na halos nasa dulo na sila ng pattern ngayong buwan ng September. Kaya marami pong umaasa na malapit nang magkaroon ng matinding galaw pataas. Gamit po ang Fibonacci measurement, posibleng tumaas po sa XRP hanggang $4.6 habang sa HBAR naman ay posibleng umabot sa 0.40. Sa market impact, kung magkatotoo ang prediction na ito, parehong makakakita po ng malaking price rally ang dalawang token na ito. Dahil mataas po ang kanilang correlation, ang breakout ng isa ay posibleng magsilbing kumpirmasyon para sa breakout ng isa. Ano naman ang sinasabi ng mga investors tungkol sa long-term potential nila? Marami pong investors ang naniniwala na parehong long-term hold itong sina HBAR at saka XRP. Ayon po kay Dylan Deloach, magiging malaking pagkakamali kung hindi mo sila hahawakan hanggang sa susunod na bull cycle. Ang dahilan dito ay pareho po silang may utility at traction na posibleng hindi na bumagsak ng malalim kahit pumasok pa ang bear market. Kaya sa market impact, ang ganitong pananaw ay nagpapalakas ng holding behavior ng mga investors. Kapag marami pong holders ang hindi nagbebenta, nababawasan po ang sell pressure at mas nagiging madali para sa presyo na tumaas kapag may bagong demand. Ngayon ay maaari bang ma-outperform na HBAR itong si XRP? May ilan pong investors na nagsasabing posibleng mas gumanap ng mas magandang performance itong si HBAR kaysa kay XRP dahil po sa kanyang tokenomics. Si XRP po ay may total supply
na 100 billion tokens at 60% lang ang nasa circulation nito. Samantalang si HBAR naman ay may total supply na 50 billion tokens at higit 84% na ang nasa circulation. Ibig pong sabihin ay mas malaki po ang chance na makaranas si XRP ng selling pressure sa mga susunod na unlocks. Samantalang sa HBAR naman ay mas konti na ang kailangan na i-release kaya mas limitado ang kanyang inflation effect. Sa market impact, kapag mas mababa po ang unlock pressure, mas mabilis makakita si HBAR ng stable price growth kumpara kay XRP na posibleng maapektuhan pa ng supply unlocks. Ngayon ay ano naman ang ginagawa ng bawat isa para lumakas ang kanilang presyo? Sa HBAR ay aktibong lumalawak or nag-i-expand sa pamamagitan po ng mga kaganapan tulad po ng CBOOS 2025 na event ng SWIFT. Bukod dito, may mga plano rin siya para sa stablecoins, CBDCs at saka DeFi expansion. Samantala, si XRP naman ay tuloy-tuloy ang pakikipag-partner sa mga bangko at saka financial institutions. Gumagawa rin si Ripple ng RLUSD stablecoin na posible pong maging malaking tulong sa kanyang ecosystem. Ayan, in fact ay meron na siyang RLUSD. Dagdag pa rito ang mga positibong developments sa kanilang kaso laban po sa SEC ay nagbigay din ng dagdag na kumpiyansa sa mga investors. At ayan, tapos na po yung kaso na yan. At ang market impact po dito ay ang parehong project ay gumagawa po ng hakbang para makakuha ng institutional adoption. Kapag parehong lumawak ang kanilang paggamit, mas lalakas pa ang demand para sa kanilang tokens na maaari pong magbigay ng sustained bullish momentum. Yan bilang panghuli. Para po sa akin, ang correlation ni na HBAR at saka XRP ay nagsisilbing gabay para sa mga traders at investors ngayong taong 2025. Pareho po silang may malakas na fundamental drivers at parehong may bullish technical setups. Ang posibilidad na makita po natin sa XRP sa $4.6 at si HBAR sa 0.40 ay hindi imposible kung magtutuloy-tuloy ang kanilang momentum. Pero kahit alinman ang maunang mag-breakout, ang isa ay malamang susunod dahil sa napakalakas po nilang ugnayan or correlation. Ang pinakamalaga ay pareho po silang nananatiling solid na long-term projects. Kung ikaw po ay naghahanap ng mga crypto na may malaking tsansa sa institutional adoption at saka real-world use cases, parehong pasok itong si HBAR at saka si XRP sa listahan. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.